na malakas si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, handa na po ba tayong makinig ng mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito? Sino sa inyo ang umiibig? Taas ang kamay. Yan. Nag-request po ako, sabi ko kanina kay Sister Sok, paupuin po natin ang mga bata dito sa unahan. Ang aking mensahe ay nakasentro sa kabataan. It's about time. Okay? And naniniwala ako mga kapatid na sa bawat pagkakataon, no, merong inihahanda ang Diyos para sa atin. At kanina, natuwa ako kanina dahil sa inspirational talk na ating kapatid, no, si Brother Danny. Nagkaroon ako ng kapahayagan sa kanya, alam niya yon. At dumating na yung panahon. At napakaganda ng kanyang topic, Eucharistia. At nawa sa araw na ito, mga kapatid, you will be inspired by the Word of God dahil yan po ang ating intensyon sa banal na gawain. To give us inspiration para magpatuloy tayo sa buhay. Amen. So handa na po ba lahat? Ang ating pong pagninilayan ay mula kay San Juan, Kabanata 13, talata 31 hanggang sa mga sumusunod. Ang lahat po na walang dalang Biblia ay ating pong ilagay ang ating mga kamay sa tapat ng ating mga puso. Pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Sisters and brothers, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Since we are celebrating Easter and we are in the 5th week of Easter, let us celebrate Jesus. Celebrate. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Let's celebrate the risen Lord. Hallelujah! Celebrate Jesus, celebrate. Let us celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Come on and celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. The resurrection of our Lord. Let's celebrate Jesus. Celebrate. Jesus, celebrate. Come on and celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. Let us celebrate. Hallelujah. Celebrate. Jesus, celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. Hallelujah. He is He is risen. risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. He is risen. Come on and Come on celebrate. and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. The resurrection of our Lord. The resurrection of our Lord. He is risen. Hallelujah. He is risen. He is risen.
Praise you, Jesus. Okay. Sabihin po natin sa ating mga sarili, ako ay umiibig. Dahil sa akin ay merong umiibig. Ay merong umiibig. Siya ang Diyos Siya ang Diyos na pinagmumulan na pinagbumulan ng dakilang pag-ibig. ng dakilang pag-ibig. Naniniwala kayo? Amen! Amen! Hallelujah! Lahat na nagmamahal, pumalakpak na malakas sa Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Dati-rati mga kapatid, nag-share ako, ang sabi ko sa inyo dati, we have to live life to live. We have to love life to live. Kailangan mahalin ang buhay, no? And for us to love, kailangan meron tayong gawin. Amen. Mga brothers and sisters, ang Panginoong Jesus nag-utos sa atin. Sa ating binasa ngayon. Itong tagpong ito, mga kapatid, ito yung tagpo na kung saan. Ano yung tagpo na ito? Ito yung tagpo na kung saan siya ay malapit ng ipako sa krus. But despite na alam ni Kristo na siya ay ipapako na sa krus, matindi ang kanyang bilin sa ating lahat. Bilin niya sa mga disipulo at bilin niya sa ating lahat hanggang ngayon. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo that the love of God is always in a summer season? It's just a figure of speech. The love of God is always in a summer season. Here in Qatar is a summer season. In Philippines, I've heard that is also a summer season. The love of God is always in a summer season because the love of God is always what? Hot. Mainit. Amen. Are you feeling hot today? At this very moment? So, that means you are feeling the love of God. Kapag tag-init at hindi tayo nakakaramdam ng init at tayo'y nalalamig, may problema sa atin. Okay? May problema sa atin. Ibig sabihin, abnormal ang ating temperatura ng katawan. But if we always feel the love of God, pag lumabas tayo kanina, sabi ng aking may bahay, aking sister wife, ang init. Sabi ko, mainit din naman sa Pilipinas. Mas mainit nga naman dito. Pero the moment we feel that heat, we feel that summer, that indicates the love of God for us. Hindi wala kayo. But the love of God is always, at the blessing of God, ito, iba naman to, the blessing of God is always in a rainy season. Niniwala kayo? Ang love ng Panginoon ay laging tag-ulan. Kasi bakit? Bumubuhos. Amen? Naniniwala kayong bumubuhos ang pagpapala ng Diyos sa inyo? Amen. Mga brothers and sisters, I hope with this topic na meron tayo ngayon, ang ating topic ay ang tunay ngang pag-ibig. Sabihin natin, ang tunay ngang pag-ibig. Ano nga ba yung tunay ngang pag-ibig? Yan ang pagninilayan natin. Kung naniniwala tayong ang Diyos tayo iniibig, dapat ngayon, lagi tayo nagsasaya sa ating buhay. Despite the circumstances, ano man ang nangyayari. Pero hindi maiiwasan, mga kapatid. Minsan, hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi bakit? Hindi natin nakikita ang Diyos. We always feel the love of God when we are having happenings. Kapag may happening sa buhay, ramdam ang pag-ibig ng Diyos. But while we are suffering, going through challenges sa ating buhay, doon nako-question ang pag-ibig ng Diyos. Kasi bakit? Hindi natin nakikita. But today, I'm going to prove to you, especially these children, that the love of God is always present. Amen? 1, 2, 3. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos habang umuupo. Pinagpapala. Mga brothers and sisters, I just want to remind you about my team. Yung team na akin napilit, 2025 team. Ipakita natin yan. Ang ating pong tema, dahil tayo ay nasa Pilgrims of Hope, no? Na itinalaga ni Pope Francis. Ating theme for this year is New Hope in Living and Loving like Christ. No? New Hope and Living and Loving like Christ. Yan. Yan po ang ating tema for this year, para sa akin, sa aking sharing.
At ating mababasa dyan, no? Sa ating tema, mga kapatid, let new hope in living, no? And loving like Christ. Pamumuhay at pagmamahal na gaya ng kay Kristo. So mga kapatid, ang sabi ko kanina, espesyal ang ating topic ngayon, kaya ko pinaupo ang mga bata sa unahan dahil very relevant ang ating topic para sa inyo. Kung ating pong babasahin muli ang ating binasa, sa ating gospel, mga kapatid, may bilin si Kristo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. At ang sabi niya rito, mga kapatid, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Sa tahanan, mga kapatid, kanino natin madalas naririnig yung mga salitang yan? Yung mga payong yan? Sa ating mga magulang. Especially sa mga nanay. Bakit tayo, mga bata, why we have parents? Bakit tayo may mga magulang? Kaya nga tinawag silang magulang. Magulang. Ang gulang. Magulang. Ang salitang magulang, mga kapatid, ay hindi in the negative context, no? Huwag natin isipin sa negative context. Kaya tinawag yang magulang because they are ripe already. Have you heard of that? Yung kasabihan na, anak, bago ka pumunta, pabalik na ako. Ha? Papunta ka pa lamang, pabalik na ako. Kasi bakit? Maraming mga kabataan ngayon nagmamarunong kaysa sa magulang. Gaya na sinabi ko dati, nagbigay na ako ng talk tungkol dito. Ang mga bata sa ngayon, ang kabataan, they are full of information. Ang dami. What they see, what they hear, what they read. And it transforms their mind. Listen, kabataan, kayo mga nanonood ngayon. Tandaan natin mga brothers and sisters, ang paghuhubog, di po ba? Natutunan natin. Saan natin natutunan ang paghuhubog? Una sa tahanan. Ito, binibigay kong training to. Bakit tinatawag natin yung bahay, yung istruktura as a house? Sabi ko sa training, no? Binibigay kong training to eh. Why we are calling it a house? Ang sabi nila, it's just a mere structure. But if there's a family inside that house, and what do you call it? Home. Bakit nagiging home? There are living being inside that house. And that home is being dwelled by a family. May isang pamilyang nakatira, and with that family, there is a structure, no? May istruktura sa pamilya. Magulang, kaya nga magulang, no? Ang magulang ang nangunguna, tatay, nanay. Then, sumunod yung mga anak. Gaya na sinabi ko dati, ang mga anak daw, kayo ang aliw ng tahanan. Ang tatay ang haligi, no? Yung nanay ang ilaw. Pagkakasama ng pamilya ay beanan, anong tawag sa beanan? Huwag naman anay, kayo naman. Napapaghalata eh. Alalay sa tahanan. Umaalalay. So, ibig sabihin, ang isang tahanan na puno ng isang pamilya, itong tahanan ito dapat mahubog ayon sa salita ng Diyos, ayon sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. So mga brothers and sisters, no, hindi ko natatagalan. Medyo yung time natin. Ano ang magagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ano nga ba nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Especially these children. Maunawaan natin, we will understand, no, in this particular topic, why our mother, especially,
is sometimes very strict to all of us. Why our parents sometimes we feel that they are going beyond our bounds. Kasi sometimes we give them what? We give them fence. Merong fence minsan sa mga kabataan. If you go beyond that fence, that is illegal. Amen? Ngayon, ang kabataan naglalagay na ng perimeter sa kanilang buhay, sa kanilang mga magulang. And sometimes, they are giving what? Conditions. Ang sabi ko dati, noong araw ng 50s, 60s, 70s, ang mga anak, lahat sinusunod ang kondisyon ng magulang. Ha? Ang mga magulang, sila ang batas sa tahanan. Kung hindi ka susunod, hindi ka kakain. Hindi ka makakapag-aral. This era is totally the opposite. Now, the parents cannot follow the anak. Hindi pwedeng paluin ang mga anak kasi bakit? Madadali ng child abuse at human rights. Mababalita kay Tulfo. Pag nabalita kay Tulfo, tapos ang magulang. Mabababantay, bata. Amen? So ganyan ang nangyayari ngayon. That's why the parents has to what? Has to obey their children now. Okay? Yan ang nangyayari ngayon. But I believe, ang mga anak ni El Shaddai is totally different. Ang anak ni El Shaddai ay ibang-iba kaysa iba kung paano magpalaki ng bata. Amen. So mga brothers and sisters, unang dahilan, bakit kung ano ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay, ang pag-ibig ng Diyos ang tumutulong sa atin na magmahal ng iba. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na iyan, yan ang tumutulong sa atin upang magmahal ng iba. Tandaan natin, without the love of God, we cannot love others. Without the love of God, we cannot give. And the most important people that first has to manifest this are parents, especially the mothers. Ang mga ina, bakit siyang kayang-kayang magsakripisyo para sa kanyang mga anak? Panoorin natin ang video ito. Turn off the lights, please.
That's our mother. The love of our mother is like the love of our Father in heaven. Kaya mga kapatid, yan ang ating mga inay. If our mother is still living, it's about time, no? Mother's Day should not be celebrated once in a year. It should be celebrated every day. Because of their sacrifices, meron tayong mga inay na nagmamahal sa atin. Sa pagnilayan natin ang mga awitin na ito.
Amen. That's our tribute to all the mothers out here. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Lahat ng mga ina dito sa ating bulwagan, sa mga nanonood, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Para sa akin, Mother's Day should be celebrated every day. Kasi bakit? Ang mga ina, matindi ang sakripisyo niyan. Tayo mga kabataan ngayon, if we have issues with our parents, I'm telling you this. If you have issues with your mother, settle it. Have humility. Kasi bakit? I'm telling you this, may utos ang Diyos. Sa lahat ng mga anak, ang sabi, kung ating bibigyan ng parangal, this is the fourth commandment. Honor your father and your mother. And kapag tayo may mga issues sa ating mga magulang, kahit tayo matanda na, buhay pa ang magulang natin, kung meron tayong issues, I'm telling you this, you cannot win that battle. You have to surrender now while they are still living. Ako, meron akong naging issue sa aking ina nung araw. Ibigay ko na sa inyo, na-share ko sa inyo ang experience ko. But when I started serving God, I realized, even with my father, I cannot win the battle. I cannot keep those sentiments, ano man yung mga sakit sa puso na aking nararanasan by having a rebellious heart. I came to know na sinabi ni Brother Mike, kayong mga anak na nakakaranas ng pagmamulipit ng inyong mga magulang, ipagdasal nyo ang inyong mga magulang. Ipagdasal nyo ang inyong mga ina. Maaaring sila'y nalilihis sa salita ng Diyos, ngunit ikaw na nakakarinig ng salita ng Diyos, nakakaunawa, ipagdasal mo mga magulang mo. Dahil tatarin ka man ng pino, magulang mo pa rin yan. Sa araw-araw ng buhay natin, kasama natin ating mga magulang, we cannot have those feelings of resentment. We cannot have those. Because in the house, it should be celebrated always, every day, to have a sense of joy and belongingness. Amen. Kaya nga tayo mga magulang, di po ba? Sinong ina rito na nag-abroad dahil nagsasakripisyo ka para sa anak? Taas ang kamay. Wala tayong options, di po ba? But because of that love that God has instilled in our heart, we are sacrificing now. But don't worry. Don't worry. Be happy. God is with you, brothers and sisters. Amen. Si Kristo na ang naghabilin sa atin, na gaya ng habilin ng ating mga magulang at mga ina. Mga anak, magmahalan kayo. Yan pong salitang niya ni Kristo, naniniwala ako, hindi lamang niya binanggit nung panahon ng una sa mga disipulo, binabanggit niya yan sa ating lahat. Mga anak, magmahalan kayo. We cannot love other people if we don't love our parents. That is hypocrisy. Don't be hypocrites when we are serving God. I am being blatant now. Kasi bakit? Galit ako sa tao, ako lalo na, galit ako sa tao na nagseserve sa Panginoon. Ngunit pagdating sa sariling magulang, hindi maipakita ang pagmamahal. That is hypocrisy. Dapat, unahin nating mahalin ang magulang, then ang mga anak, bago tayo magmahal ng ibang tao. We cannot serve other people without serving our family first. Kaya nga ang sabi rito sa atin, no? Ano ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ito ang tanong. Ano ba nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Iyan, ang pag-ibig ng Diyos ang tumutulong sa ating magmahal ng iba. At sino yung ibang yon? Maliban sa ating sarili, pamilya muna. Hindi nga nanalo eh. Pamilya muna ang unang mahalin. Ang mga anak, kayo mga anak ngayon, huwag matigas ang ulo sa ating mga magulang. Kasi bakit? Kung ano ang meron ang mga magulang natin sa ngayon na wala kayo, ano yon?
experience in life. They had experiences sa kanilang mga buhay. That's why, kung anong ipinapayo sa ngayon ng inyong mga ina, ng inyong mga magulang, listen, ang ipinapayo nila sa inyo ay hindi makakasama sa inyo. Listen, to those who are living with their parents at nakakaroon ng issue sa parents. Kung tayo nakakaunawa sa ating mga magulang, kung ang magulang natin pasaway, no? Yan, ang aking sister wife, dinanas niya sa kanyang buhay. Ako'y dinanas din, pero ang sister wife ko, hindi naman dahil asawa ko siya. Ang ama niya, grabe ang sakripisyo niya. Until now, she is still sacrificing. Because she's a mother. Witness ako doon. And the reason why she is being blessed right now, because of that love for the parents. Ang pagmamahal sa mga magulang, tandaan natin mga anak, ito ang magdadala sa atin sa tagumpay sa darating na panahon. Amen. Amen. Pasensya na, medyo emotional ang araw na ito. Kasi sa aking pagdinilay, sabi ko, Lord, anong ipapahayag ko? Nung mabasa ko yung kanyang bilin, mga anak, magmahalan kayo. Sabi ko, Diyos ko, ay lagi ko naririnig ito sa aking magulang nung araw, sa aking ina. Naririnig natin to sa ating mga ina. Di po ba? So dapat, lagi tayong magmahalan. Kung merong mga hindi pagkakaunawan sa tahanan, lalo kayong mga anak. Kung hindi makapagbigay ng pang-tuition, magtanong naman tayo. Mami, nasaan ang pang-tuition ko? Late na ako, na-late ka lang na isang araw. Pero hindi natin alam kung saan kukunin ang pang-tuition. Hindi natin alam kung saan kukunin ang pagkain. Ang dali ng trabaho ng mga anak. Bubuksan lang ang rep. No? Nabawasan yung cake. Bakit nabawasan yung cake ko? Ang mga kabataan ngayon masyadong overprivileged. Overprivileged. Iyan, sineshare ko rin sa aking asawa, dapat ang mga anak natin, huwag masyadong overprivileged. Kasi pag naranasan ng mga bata yung masyadong lavish life, no? Tandaan natin, may istorya sa Bible, ha? If I'm not mistaken, Luke 19 yon, yung alibughang anak. Bakit yung ang anak na yon ay nagmalabis? Because that person was overprivileged. Yung bunsong anak. Sino ang bunso rito? Taas sa kamay. Ayan. Kalamitan ng nabibigyan ng matinding pribileyo ay ang mga bunso. Kasi bakit? Napagtapos na ang panganay, ay 5 anak. Napagtapos na ang panganay hanggang pang-4, yung pang-5 bunso. So wala nang gagastusan. Kaya ang bunso ibinuhos na sa lahat. Kaya ang bunso minsan nagiging matigas ang ulo. Salamat, hindi ako bunso. Pangatlo ako yung ipit. Okay? So hindi ko naranasan yung ganong pribileyo. So bakit? Bakit tayo mahal na mahal ng ating mga magulang, tayo mga anak? Tayo naging anak din, di po ba? Bakit ako ngayon bumabawi sa aking nanay? Ang nanay ko, na-witness ko ang buhay niya, paano siya naging martir. At alam niyo ba, it was my solemn prayer para sa aking mother. Dahil dati hindi ko siya madala sa Qatar, alam niyo ang mga reason. Sabi ko, Lord, bago man lang ako mag-retire, madala ko ang nanay ko rito. Maiparanas sa kanya yung buhay na dinadanas ko. Kasi bakit? Gusto kong ma-witness niya yung tagumpay din na dinadanas ko. Kasi bakit? Ang tindi ng sakripisyo niya sa akin. At siya po nag-akay sa akin kay El Shaddai. Tinatamad akong umaten kasi magbibiyahe ang init. Magbabayad pa ako ng pamasahe namin nung araw. Tapos pagdating sa gawain, wala akong ginagawa doon, natutulog lang. No? Bumibili ng sari-sari, balot. Hanggang sabihin ng nanay ko, anak, gumising ka na. Bakit? Prayer request na. Prayer request na. Si Brother Mike, itataas na ang prayer request. Doon lang ako gumigising, mga kapatid. Matagal na panahon, ipinagdadasal niya ako. Pero dumiting ang panahon, di po ba? Dahil sa kadadasal ng ina. Kadadasal ng ina. Ang anak. Ayon.
na holy ni El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya kayo mga anak ngayon na nandito sa gawain, nagseserve, mapalad kayo. Ang mga magulang nyo naglilingkod. Ang mga magulang nyo dumadalo sa gawain. At naniniwala ako mga kapatid, ang ibinabahagi nila sa inyo, puro salita na mag-aakay sa inyo sa tagumpay. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Pangalawa mga kapatid, ano ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Tayo ay nagiging sisidlan ng banal na espiritu na may lakas, mga biyaya at pagkapala. Kapag tayo ay naging sisidlan ng banal na Espiritu Santo, na gaya ng ating mga magulang, ang mga ina, mga kapatid, binigyan ng kakaibang kakayanan niya ng Panginoong Diyos, ang mga ina. Anong ibinigay sa mga ina na hindi ibinigay sa mga ama? Ano yung bang tayo nilikha ng Diyos with a certain purpose? Ano yun? Pag ano? Pagbubuntis. That is the natural thing. But how about the mindset? Ano ang ibinibigay sa ina na ang ama minsan kulang? Ha? Patience? Very good. Ano pa? Kasi ang tatay minsan nawawala ng pasensya. No? Ano pang ibinigay sa inyo? Nakakaibang regalo. Ha? Nurturing. Very good. Yung patience na yan, yung resilience. Meron kayong resilience sa inyong mga puso. Ano yung resilience? Ano man ang nangyayari sa buhay, ang ina talagang gagawa ng paraan yan. Gagawa ng paraan yan, sangkuhugot ng pera. No, may napanood ako, yung isang anak, naobserba niya kanyang ina, parang nababaliw. No? Habang nagchat-chat, nagsasalita. No? Nagsasalita siya, hindi ko lang na-download eh. Nagsasalita yung ina. Then pupunta sa cabinet. Dadan. Nagtaka yung anak. Si inay, parang nasisiraan na yata. Kasi hindi alam ng mga anak ang trabaho ng ina. Noong ina nagagaganyan, no, nagpa-practice. Ang trabaho pala ng ina, hindi regular. Ngayon, ang ginawa ng anak na panganay, sinundan niya. Ano bang ginagawa ni mami, ni inay? Nakita niya ang kanyang ina, nagde-demo, nagcha-chop. Tapos merong nagsasalita sa mga tao sa mall. Kaya pala. Habang siya nagcha-chop, nagsasalita. Ha? Dicer, oo, merchandiser. Nagde-demo. Tapos, sinundan pa niya. Nakita niya ang kanyang ina, anong trabaho? Payaso, no? Sa isang dadadan. Siya yung pinuputol ang katawang kunyari, no, ng magic, sinusugutan ng, sinusuksok ng espada, tapos lalabas siya, daran. Yung anak, masyado ng naapektuhan. Then eventually, nakita niya ang kanyang ina, nasa isang mall. Alam mo yung mga pinipinturahan, yung nakaganon, payaso, na anong tawag doon? Sa BGC, naranasan namin ni Sweetheart yan eh. Nagpa-picture pa kami. Yung tapos binibigyan ng pera. Yun ang trabaho ng ina. Hindi niya alam, ang trabaho ng mga magulang. So mga anak, ito ang advice ko sa inyo mga anak, no? Mga kabataan. Alamin niyo kung gaano kahirap ang trabaho ng inyong mga magulang. Minsan alamin natin, Mami, pagod ka ba? Gusto mo ipagtimpla kita ng gatas? Mami, pagod ka? Gusto mo ako naman na magluto? Mami, pagod ka? Kukunin ko yung sendalyas mo. Minsan naman paglingkuran natin ang ating mga magulang, hindi yung tayo lagi ang pinaglilingkuran, mga kabataan. Amen, mga magulang. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos na yan, nagmamahal tayo sa iba. At dahil sa pag-ibig ng Diyos na yan, tayo nagiging sisidlan ng banal na espiritu. Kasi hindi nyo magagawa yan bilang magulang, tandaan nyo. Hindi natin magagawa na tayo maglingkod sa ating mga anak kung ang banal na Espiritu Santo ay wala sa atin. Kung wala tayong regalo ng fortitude. Yan yun eh, yung regalong yun ng fortitude. Ano ba ibig sabihin ng fortitude?
In any given situation, circumstances, nakatayo ka. Nagpupuri ka sa Panginoon. Because I believe, in Jesus' name, miracles do happen. Hallelujah. Tayo tayong lahat. Let's celebrate the goodness of God. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not We will not be moved. Jesus, you are are here. carrying your burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God is fighting for us. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying your burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. So in Jesus' name, we can live our life. In Jesus' name, we can give. In Jesus' name, we are here. Amen. So upo ulit tayo mga kapatid. Hanggang 2:00 tayo ngayon. Amen daw. Okay. Yung pangalawa mga kapatid, napaka-importante, no? Tayo ay nagiging sisidlan ng Banal na Espiritu na may lakas, biyaya at pagpapala. Ito napaka-importanting katangian ng mga ina kapag ang mga anak, gaya ng video pinakita natin, no? Kapag ang mga anak ay dumadanas ng matinding mga problema. Kahit na ang ina ay pagod yan, no? Sa trabaho. Kasi naniniwala ko lahat dito ng mga ina, karamihan working. No? Sino sa inyo nagtatrabaho? Taas ang kamay, nagtatrabaho. Okay. Salamat sa Diyos. So you are working. But kahit na kayo ay nasa malayo, di po ba, hindi nyo may aalis. Na, trabaho din natin na tayo ay maging laging in connection sa ating mga anak. Bakit ang tawag sa atin ay ina? No? Ina. Okay? Bakit ina? Kasi ang ina ay ina-alagaan ang mga anak. Ina-asikaso. Ina-akay patungo kay El Shaddai. Amen? Yan ang trabaho ng ina. Kaya ang inang naglilingkod sa Diyos, kinakasihan ng Banal na Espiritu Santo, ang maipapayo sa anak niyan, full of wisdom. May wisdom. Hindi gaya ng payo ng mga ibang ina sa makamundo. Kasi bakit? Ang isang ina kinakasihan ng Banal na Espiritu Santo, ang ipapayo niya sa kanyang mga anak ay base kung sa anong nararanasan niya kay El Shaddai sa panahong yon ng kanyang buhay.
Kaya minsan tayo mga ina, gigil na gigil sa ating mga anak. Di po ba? Kapag ayaw makinig, ito naman sa mga ina, huwag tayong masyadong makulit. Give them some space. No? Kapag hindi kayo magkasundo, that very moment, give space. Baka hindi pa niya nauunawaan. Doon pumapasok ang Ama. Doon pumapasok ang Ama. Ang Ama, siya ang magpapaliwanag naman ng mga bagay-bagay. Kasi bakit? Siya ang ulo ng tahanan. Siya ang ulo ng tahanan, dapat ang Ama may kaalaman. Kung hindi maunawaan ng anak, base sa pagpapaliwanag ng ina, dapat yung Ama kinakasihan ng banal na Espiritu Santo din. At siya din ay equip ng salita ng Diyos. Amen! Mga ama, taas ang kamay! Ayan. Ang mga ama na naglilingkod sa Diyos, tandaan nyo, malaking biyaya yan galing kay El Shaddai. Madalang po ang ama na naglilingkod sa Diyos ngayon. Ngunit kapag ya'y naglingkod kay El Shaddai, lalo na kapag naghahayag na ng salita ng Diyos, magsaya ka na bilang ina, malelesen ang iyong trabaho. Naniniwala kayo? Totoo yan. Kasi bakit? Ngayon may katulong ka na. Dalawa na kayong umaakay sa inyong mga anak patungo kay Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yan. Pangatlo, mga kapatid. Okay? Ano na ba ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Dahil 15 years na tayo. Sabi nga ni Brother Danny kanina, kada tayo ay tumatanggap ng banal na katawan at dugo ni Kristo, no? Dapat may nangyayaring transformation sa buhay natin. Hindi po pwede na tayo tanggap ng salita ng Diyos, tanggap ng katawan at dugo ni Kristo, walang nagbabago sa atin. At yung pagbabagong niya, mga kapatid, makikita yan, mawi-witness ng ating mga anak. Mawi-witness yan ng ating mga kamag-anak. Aba, darita-rati, itong si Francisco. Ay, katagal na nag-abroad. Abay, pagkakauwi, lasing ng lasing eh. Ang laki na nagagastos. Abay, kada uwi niya, talagang inaaway ang kanyang anak eh. Ang kanyang asawa. Abay, ba't kayo ito'y pagka-uwi nito minsan eh? Pag-uwi ng bahay, abay tayo'y magdasal. Bless the food. Aba, hindi pangkaraniwan. At yung kanyang dating pang-inom, abay, natutuwa ako, dinala sa Jollibee ang mga anak. Ay, iyo'y namalengke. Ano, namalengke? Ay, ganyan sa Batangas eh. Ano, ay siya, imamalengke. Anong yung pinamalengke? Ay isda, ay luto eh. Anong nangyari na? Ay asne. Ay pag anong nangyari? Abay tikme. Ay siya'y napaalat, ay tapune. Ayun na nangyari kay Francisco. Nakita niyo pagka ang mga anak, no, mga anak, nakikita niyo pag ang mga magulang natin naglilingkod. Ang laking pribilehiyo yan para sa atin. Kaya wag tayong laging magreklamo sa ating mga magulang. Ang mareklamong anak, hindi makakarating sa langit. Naniniwala kayo? Ang mga Israelita, reklamador. Reklamador ang mga Israelita. Ang tagal nilang bago nakapasok sa lupang pangako, it took them 40 years. Dapat 40 days lang ang kanilang paglalakbay. Bakit hindi sila nakapasok? Reklamador. Kaya kayo, wag kayong reklamador. You're on the spot. Ha? Kayo mga nanonood ngayon mga anak, wag kayong reklamador sa inyong mga ina. Kasi bakit? Pag tayo reklamo ng reklamo, hindi tayo makakarating sa langit. Amen. Okay. So, pangatlo mga kapatid, no? Itong pangatlo, maganda to. Ang pag-ibig ang sumasalamin sa atin sa kalikasan ng Diyos. Ayan. Ano bang kalikasan ng Diyos? Mapagmahal. Yan ang kalikasan ng ating mga ina, ng ating mga magulang, mapagmahal. Kapag mapagmahal ang ating mga ina, gaya na sinabi ko kanina, yung mga hindi nakakaunawang mga bata, kung gaano magmahal ang Diyos, tingnan nyo mga magulang nyo kung paano magmahal. That is the nature of God. The nature of God
is a loving God. Walang hahangarin ang magulang, ang isang ina, kundi mahalin ang anak. Kaya nga tayo napapag-aral tayo sa magandang school. Kahit na walang pera yan, hindi yan magre-reklamo sa'yo, tandaan mo. Kahit mangutang yan, hindi yan sasabihin sa'yo, anak, ang aking ipinantutuition sa'yo ay utang. Hindi yan magsasabi sa'yo. Ganyan ang Diyos natin. Kahit tayo ay reklamo na reklamo sa buhay, kahit tayo ay hindi karapat-dapat, God is always giving us blessings sa ating buhay. Ganyan ang ating Diyos. Amen. Kaya mga anak, damayan natin ang ating mga magulang. Damayan natin. Kung sila'y nakikita natin minsan pagod galing sa trabaho, huwag ka na munang magreklamo. Mame, pagod ka yata, mame. Gusto mo ng kape? Ay anak, oo, ay timplahe. Ay mame, tikme. Ay anak, ay napatamis ay siya'y tapune. Sige anak, huwag ka na magtimpla sa susunod. Baka kay madiabetes. So paglingkuran natin ang ating mga anak, ang ating mga ina. Sino sa inyo naglilingkod sa inyong mga ina, sa inyong mga magulang? Taas ang kamay. Naglilingkod kayo? Ha? Huwag kang umemen. Si El Shaddai, ang witness. Naglilingkod kayo? Kayo? Naglilingkod? Ha? Ba't ka namumutla? Naglilingkod? Ha? Paglingkuran nyo ang inyong mga magulang habang kayo'y bata. Tandaan nyo, the practice that you do now, kapag kayo'y nag-practice maglingkod sa ina, maghugas ng plato, maglaba, maglinis man lang ng salas, tandaan nyo, paglaki nyo, dadalhin nyo yun. Hindi na mahirap para sa inyo ang kumilos para sa inyong mga magiging anak pagdating ng araw. Amen. Yan ang kalikasan ng Diyos. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Procreation. God wanted to tell all of us how He worked in His own ways, in His own words. Kapag sinabi niyang mahal tayo ng Diyos. Ganyan ang magulang natin. Pag sinabi niyang mahal kita anak, mahal ka niya. Huwag mong pagdudahan. Amen. Pag sinabi ng ating mga magulang, anak, huwag ka mag-alala, mag-aaral ka. By hook or by crook. Kahit wala pa yung alam kung saan kukunin ang pantuition, pag-aaralin ka niyan. Amen. Ganyan din ang Diyos natin. By hook ay by crook, nais kitang maligtas. Kahit ikay makasalanan, basta pakinggan mo lamang ang aking payo sa iyo. Amen. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. So brothers and sisters, tandaan po natin, no? Ang pag-ibig ba ay base lamang sa emosyon? No? Is love a fleeting feeling or deliberate decision? It's all about our choices sa buhay. It's all about our decision and commitment. Bilang isang magulang, alam natin, nung tayo'y kinasal, di ba? Mga mag-partner dito. Alam natin ang patutunguhan ng buhay natin. Pagkakasal, alam natin ang susunod noon, mag-aanak kayo. Bubuo ng pamilya. At alam natin, yung magiging anak natin, alam natin kung saan natin sila dadalhin, di po ba? Ganyan ang Diyos natin, mga kapatid. Nung tayo kanyang nilikha, nung tayo ipinanganak, alam niya kung saan niya tayo dadalhin. Alam niya kung anong plano niya sa atin. Alam na ng Diyos kung anong kaya niyang ibigay sa atin. Alam niya. Kaya mga kapatid, tayo ngayon, magulang man o mga anak, at this very moment, tandaan natin, huwag nating pagdudahan ang kakayanan ng Diyos sa ating buhay. Kaya niyang pagpalain ang lahat sa bawat areas ng ating buhay. Yan, ipakita natin yung will of life ngayon. Pakita mo yung will of life sa mga hindi nakakaalam. Ang will of life na yan, may pinagkunan pa akong inspirasyon. Tandaan natin mga kapatid, sa buhay natin, ang pinaka-importante ang spiritual.
Kapag ang spirituality natin bilang isang tao ay maayos, kapag tayo'y nagpamilya, maaakay natin ang ating pamilya sa tamang landasin. Ay bakit nawala? At kapag tayo ay nagkaroon ng mga issue sa ating physical, sa ating kalusugan, because of our sound spirituality, kayang-kaya tayong pagalingin ng Diyos with faith, with love, and hope. And with that, tandaan natin, sa work and career natin, God can give us a better opportunity sa ating career. And pagka ang career natin maayos, of course, ang financial natin maayos. Kapag maayos ang financial, tandaan natin, maayos ang pamilya. Kapag magkasakit ka, kaya mong tustusan yung physical mo, yung health mo. Kapag maayos ang financial mo, then your personal and social would be able to be developed. Di po ba? At with that, yung mind and intellect natin, mapapalago natin. Tingnan natin yung will of life. Like kung ina-advise sa ating mga kapatiran dito, huwag tayo mag-isip na kung mamagaling lamang tayo sa financial, akala mo ang galing na natin sa lahat ng areas ng buhay. Tandaan natin, maraming mayayaman, nagpapakamatay. Celebrity, because of fame and fortune, nagpapakamatay. Anong kulang sa kanila? Yung spiritual. That's why our spirituality must grow. It must be nurtured. It must be enhanced. Kaya kapag tayo nagkaroon ng problema sa ating mga anak, we know what to do. Anong ipapayo natin sa kanila? At tandaan natin, ang sabi sa Proverbs 23, if I'm not mistaken, or Proverbs 22, teach your child in a way he should go, and he will not depart from it. Anong ituturo natin? Salita ng Diyos. Mga salitang magtuturo sa kanila at mag-aakay sa kanila sa tamang buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, ano bang dapat nating gawin bilang ganti naman sa ating Diyos? What can we offer God? Maging mabuti. Maging mabuti. Be the ambassadors of love of God. Maging sisidlan tayo ng pag-ibig ng Diyos at makita ng Diyos sa ating buhay, yung aking nilikha may silbi. Kasi bakit? Nagmamahal sa pamilya. Nagmamahal sa komunidad. At siya ay nagiging inspirasyon sa ibang tao. Brothers and sisters, with this song, let us reflect on this as our offering of love to our Yahweh El Shaddai. Amen. You saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'd be what you want. I'll go where you lead, for you are my Savior, my God. My day and night I offer you, my life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything, in joy and praise, I'll sing your name. This offering I give, I offer you myself, my Lord, receive this offering of love.
to say. I'll be what you want and go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you, my life, my soul I give to you, my dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself, my Lord, receive this offering of love. You taught me how to give, you showed me how to live, you showed me the meaning of love. My days and nights I offer you, my life, my soul I give to you, my dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself, my Lord, receive this offering of love. My Lord, receive this offering of love. Yes, Lord. Lord, you taught us how to live. You taught us how to give. And you showed us the meaning of love. Lord, we thank you sa pamamagitan ng gawain ito, Panginoon. Naturuan niyo po kami, O Diyos, kung paano namin lalakbayin ang aming buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong biyaya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa pamamagitan ng mga salita mong nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa bawat araw. Na tunay nga po, Panginoon, bilang mga magulang, bilang mga anak, naniniwala kami, O Diyos, na meron ko pong malalim na layunin sa bawat isa sa amin kung bakit mo kami nilikha. Nilikha mo kami upang magmahal. Nilikha mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng relasyon na iyong itinalaga sa aming bawat pamilya. Panginoon, samot dalangin ko po, Panginoon, sa bawat pamilyang narito, sa bawat ina na narito, sa bawat anak, bawat ama ng tahanan. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng higit pang pag-ibig sa aming mga puso upang lalo naming mapaigting ang aming relasyon sa bawat isa. Dahil naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang oras ay lumilipas na mabilis sa panahong ito. Ngunit naniniwala din kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, O Diyos, ay patuloy mong pinapatakbo, Panginoon, at pinapadaloy sa bawat lantay ng aming mga buhay. Lord, we humbly implore you na kung sino man sa mga kapatid namin na narito sa bulwagan at nanonood ngayon na nagkukulang sa pag-ibig na kanilang mga ina, mga inang nagkukulang sa pag-ibig na kanilang mga anak, Lord, nawa, hipuin po ang kanilang mga puso't kalooban. Ikaw po, Panginoon, nawa ang humipo sa bawat isa sa kanila, na kanilang maranasan, Panginoon, na sa pamamagitan ng paghipong niyan,
sa pamamagitan ng taong gagamitin mo sa kanila, maranasan nila na merong Diyos na umiibig, na merong Diyos na nagmamahal, merong Diyos na handang ibigay ang lahat para sa amin. Panginoon, salamat po o Diyos sa pag-ibig mo. Salamat sa sakripisyo mo sa Kalbaryo. At sa pamamagitan na yan, Panginoon, napapatunayan namin sa panahong ito na kami ligtas. Na nais mo kaming maligtas at makasama sa iyong kaharian. Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay o Diyos, nawa patuloy niyo pong itanim sa aming mga puso't kalooban ang pag-ibig na yan. Na hanggang sa pagdating namin sa aming mga tahanan, yan pa rin same pag-ibig, same love ang aming maranasan. Salamat po sa iyo. Wala kaming may babalik sa iyo, Yahweh El Shaddai, Panginoong Jesus at Espiritong Banal. Kundi ang papurit pa sa salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Itaas po natin ang ating mga prayer requests and let's give Him thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let us give Give with a grateful thanks heart. with a grateful heart. Hallelujah. Give thanks To the Holy One. to the Holy One. Give thanks Give thanks because He's given because He's given Jesus Christ. Jesus Christ, His Son. And now, And let's all say it. let the weak Say, I am strong. Let the poor Say, I am rich. I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. I am rich. because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita. At Panginoon, samot dalangin po namin ang lahat ng itinataas ng aming mga kapatid sa oras na ito. Kasama ang pananampalataya at pag-asa sa mga isinulat nila, O Lord God. Ano man po, Panginoon, ang mga nakasulat dito, O Diyos, kayo na po nawa ang tumugon ayon sa iyong kalooban, ayon sa sukat ng pananampalataya ng aming mga kapatid. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kinabubuhay, ang kanilang mga mahal sa buhay, at pagpalain po ang kanilang mga hinihiling sa iyo, lalo tigit ang hindi pa na-answered prayer sa kapanahunan. At niniwala kami, Panginoon, darating ang panahon, lahat ng aming hinihiling na lahat na makakatulong sa aming pamilya, makakatulong sa aming karir, makakatulong sa aming mga anak, makakatulong sa bawat eras ng aming mga buhay, lahat ng ito'y aming inaangkin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At Lord, kasama rito ang aking mga kapatid na dumaranas sa mga pagsubok, ang nasa banig ng karamdaman, ang lahat ng aming mga kamag-anak na hindi namin mabanggit sa oras na ito. Lord, we pray for their healing. We pray for their recovery. We pray for the blessings sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Christ Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso, datya mo kami sa lahat masama. Amen. Mahal na Birheng Maria, aming ina, pinaglihing walang sala, Ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Habagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa nakakaisang tinig, luwalhati sa Ama, luwalhati sa Anak, luwalhati sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. God bless you all, mga kapatid, and be a blessing to other people. Hallelujah. Hallelujah. Announce.